Tuloy pa rin ang maiinit na usapin sa masalimuot na hiwalayan nina Ellen Adarna at Derek Ramsey na ngayon ay nakatutok sa issue ng sustento. Alamin ang buong detalye kung paano mariing tinutulan ni Ellen ang ulat na tinaguri ang good provider si Derek at kung paano nadamay si John Lloyd Cruz sa bagong kontrobersya. The Philippine Showbiz List presents Revelasyon ni Ellen Adarna na hindi good provider si Derek Ramsey. Mariing pumalag si Ellen Adarna laban sa mga nagsasabing good provider ang estranged husband niyang si Derek Ramsey para sa anak nilang si Liana o Lily kung tawagin niya. Sa kanyang Instagram stories, dinatsahan niyang pinabulaanan ang pahayag ng veteranang showbiz columnist na si Christopher Min tungkol sa umano'y suportang ibinibigay ni Derek. Ayon sa lumalabas na ulat, may pinadalang 4 na kasambahay si Derek at ang ina nito sa bagong tirahan ni Ellen upang tumulong sa pag-aalaga sa bata, bukod pa raw sa allowance na tinatanggap ng anak. Hindi ito pinalampas ni Ellen at sunod-sunod na video ang inilabas niya upang linawin ang issue. Giit niya, mali at mapanlinlang ang mga paratang at kailangang maituwid ang katotohanan. Ibinunyag pa niya na kinailangan pa raw niyang magpaalaga bago umano nagbigay ng sustento ang ama ng bata. Lahad ni Ellen. Last month, I told his assistant, no sustento, no lily. That's simple. Hindi raw siya humihingi ng sobra, ang hinihingi lamang niya ay ang patas na responsibilidad ng isang magulang. Dagdag pa ni Ellen, kamakailan lamang nagbigay ng credit card si Derek bilang tulong pinansyal matapos niya itong singilin hinggil sa obligasyon nito sa kanilang anak. May buwanang limit na 50,000 ang naturang card na ayon sa computation ni Ellen, ito ay katumbas lamang ng 55.8% ng kabuoang buwanang gastusin para kay Lily. Ellen claimed Derek did not pay household expenses when they lived together. Taliwas sa ulat ni Christopher Min, nilinaw ni Ellen na hindi si Derek ang nagbabayad sa kanyang mga kasambahay noong sila'y nagsasama pa sa iisang bubong. Ayon kay Ellen, siya mismo ang nagpasahod sa 5 nanis niya kung saan 2 ang naka-assign sa kanilang anak na si Lily. Tanging ang sahod ng isang nani para kay Lily ang binayaran lamang ni Derek. Ayon kay Ellen, siya rin ang nagbabayad sa kanilang groceries at sa iba pang gastusin sa bahay. Walang ibinigay na bahay si Derek para sa kanila kaya si Ellen na mismo ang nag-asikaso nito. Inilarawan din ni Ellen ang kanyang konsepto ng tunay na provider na kusang nagbibigay, may initiative at hindi umaasa sa paalala, pagpapakita sa publiko o imahe sa social media. Ellen explained why Lily spent Christmas with Derek's family. Inihayag ni Ellen na mula October hanggang December 2025, hindi nagbigay ng anumang sustento si Derek para sa kanilang anak. Sa isang video, detalyado niyang ipinaliwanag ang sitwasyon at ang naging desisyon niya sa pagbisita ng kanilang anak. Ayon kay Ellen, wala sanang problema kung hihiramin ni Derek ang kanilang anak kahit hindi siya nagsusustento. Sa unang bahagi, kinaya niya namang suportahan si Liana ng mag-isa. Ngunit sa panahon ng Kapaskuhan, pinayuhan siya ng pamilya na masusing pag-isipan ang sitwasyon. Napagpasyahan nila na kung walang ibibigay si Derek, hindi dapat makita ni Liana ang ama. Sinabi ni Ellen na noong January 2026, malinaw na ang kanyang patakaran. Kung walang sustento, walang oras para kay Liana kasama si Derek. Bagamat may natanggap na credit card, 2 linggo bago ang kanyang pahayag, ayon kay Ellen, ang mga naibigay noong nakaraang taon ay puro diapers at gatas lamang. Hindi niya naramdaman ang sinasabing tulong mula sa kampo ni Derek noong October o November. Ipinunto rin ni Ellen na siya ay maingat sa pag-iimbak ng gatas at diapers, kaya't maaaring hindi niya ito agad nakita o matrace. Hinamon niya si Derek na magpakita ng resibo bilang patunay ng mga naibigay. Dagdag pa niya, may binili raw si Derek na gatas na sapat para sa 2 buwan, ngunit may sarili rin siyang stock na tatagal ng 3 buwan. Binanggit ni Ellen na hindi niya kinikwestiyon ang kabutihang intensyon ng pagbili ni Derek, subalit malinaw na mas pinapahalagahan niya ang katotohanan at transparency sa pangangalaga sa anak. Ellen exposed child support issues between Derek and John Lloyd. Sa gitna ng isyu sa sustento ni Derek para sa kanilang anak na si Liana, pinuri ni Ellen ang dating partner na si John Lloyd Cruz bilang responsableng ama sa kanilang 7 taong gulang na anak na si Elias. Ayon kay Ellen, kusang ibinibigay ni John Lloyd ang pangangailangan ng kanilang anak kahit matagal na silang hiwalay. Ibinahagi ni Ellen na maayos ang kanilang ugnayan bilang co-parents at nagkakaintindihan sila sa pagpapalaki ni Elias. Nang malaman ni John Lloyd ang paglipat nila ng tirahan, agad siya nag-alok ng tulong. Ipinapakita ang kusang loob at malasakit sa anak.
Nilinaw din ni Ellen ang ilang detalye tungkol sa 20,000 pesos kada buwan na sustento mula kay John Lloyd para kay Ilyas. Sa isang Instagram Q&A, ipanaliwanag niya na ang dati niyang pahayag tungkol sa halagang yon ay dahil sa sitwasyon nila sa Cebu, kung saan halos lahat ng gastusin ay naayos na. Ngunit sa kalaunan, iginiit ni John Lloyd ang dagdag at doble ang ibinigay na halaga. Sa kabila ng mga komento ng publiko, tanging positibo lamang ang masasabi ni Ellen tungkol kay John Lloyd bilang ama. Samantala, ayon kay Ellen, tanging mga fans pa ni Derek ang naniniwala sa kanyang bersyon ng kwento na para sa kanya ay bunga lamang ng pagiging gilulo. Isa sa mga followers ang nagtanong kung ikikonsidera ba ni Ellen ang pagpapatawad kay Derek para maibalik ang kanilang pamilya, ngunit ipanaliwanag ni Ellen na ang pagpapatawad ay para lamang sa mga taong karapat-dapat, humihingi nito at tunay na nagbabago. Binanggit pa niya na hindi siya si Mother Teresa. Dagdag pa ni Ellen, malapit si Derek kay Christy Fermin na ayon sa kanya ay gumagawa ng mga bagay na hindi siya na-appreciate. Tinawag niya itong isang bitchy at pathetic move at malinaw na hindi niya ito kinagigiliwan. Binanggit din ni Ellen ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng responsableng ama na may initiative at ang estranged husband na halos hindi nagbibigay ng regular na sustento. Ellen revealed Derek picked a fight with John Lloyd. Dahil sa issue sa sustento ni Derek para sa kanilang anak, nagbalik sa memorya ng ilang fans si John Lloyd ang iconic na linya mula sa pelikulang One More Chance noong 2017, kung saan gumanap si John Lloyd bilang Popoy at si Bea Alonzo bilang Basha. Sa parehong pelikula, ginampanan ni Derek ang karakter na si Mark, ang lalaking na-link kay Basha nang magkahiwalay sila ni Popoy. Sa real-life drama ng pelikula, si Popoy ay naghamon kay Mark at ang linya nito ay agad na naalala ng netizens at ginamit ni Ellen bilang parang patutsada kay Derek. Ngunit sa tunay na buhay, kabaliktaran ang nangyari. Si Derek daw ang minsang naghamon ng away kay John Lloyd. Ayon kay Ellen, nangyari ito ng 2 beses, ngunit natapos ang lahat ng walang pisikal na labanan dahil si John Lloyd ay hindi pinatulan si Derek. Nilinaw ni Ellen na hindi raw sana siya magsasalita tungkol sa issue ng financial support ni Derek sa kanilang anak kung hindi raw dahil sa misleading na balita na kinailangan daw niyang itama. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!